Magandang araw po sa inyo na mga nanonood at sa mga sumusubaybay. Kami po ay sumasampalataya na ang Iglesia ni Cristo ay ang tunay na relihiyon sa ating panahon. Ito ang kinikilala ng ating Panginoon Diyos na kanyang ubasan dito sa lupa. Subalit, ano po ba ang kasasapitan ng Iglesia ni Cristo na tunay na ubasan ng Diyos sa ating panahon? Magpapasimula po tayong bumasa dito sa Apokalipsis 14, 15, 18 hanggang 19. Ganito po ang sinasabi. At nakita ko, at narito ang isang alapaap na maputi, at nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao, na sa kanyang ulo'y may isang putong na ginto, at sa kanyang kamay ay may isang panggapas na matalas. At lumabas ang ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapaap. Ihulog mo ang iyong panggapas at gumapas ka, sapagkat dumating ang oras ng paggapas, sapagkat ang aanihin sa lupa ay hinog na. At ang ibang anghel ay lumabas sa dambana na siyang may kapangyarihan sa apoy. At tinawagan ng malakas na tinig yung may panggapas na matalas na sinasabi, ihulog mo ang iyong panggapas na matalas at putihin mo ang mga buwig sa ubasan sa lupa, sapagkat ang kanyang mga ubas ay mga hinog na. At inihagis ng anghel ang kanyang panggapas sa lupa at pinuti ang mga ubas sa lupa at inihagis sa pisaan ng ubas sa malaking pisaan ng kagalitan ng Diyos. Maliwanag po ang sabi ng Biblia. Ang may panggapas na matalas, ang anak ng tao, ano po ang sabi? Sinabihan siya na ihagis ang panggapas na matalas sa ubasan sa lupa. Puputihin ang mga buwig ng ubasan. At ano po ang mangyayari? Ihahagis sa pisaan ng ubas, sa pisaan ng malaking kagalitan ng ating Panginoong Diyos. Bakit po? Bakit nagalit ang ating Panginoong Diyos sa Iglesia ni Cristo na kanyang ubasan? Dito po sa Isaiah 24:15-16, ganito naman ang sinasabi. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matuwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisigaw ang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubhang kataksilan. Ang sabi po ng Biblia, ang mga iglesia ni Cristo na mga lumuluwalhati sa Diyos ng Israel na mga tagapulo ng dagat. Yan po, pagka binabanggit natin, yung Isaiah 24:15 na yan, proud na proud ang mga iglesia ni Cristo. Kami yan, mga lumuluwalhati sa Diyos ng Israel na mga tagapulo ng dagat. Mga tagapulo ng dagat, Pilipinas, sapagkat ang Pilipinas ay nabubuo ng napakaraming isla, napakaraming pulo. Subalit, kapag binasa natin ang 16, mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa'y nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matuwid. Ngunit aking sinabi, namamayat ako, namamatay ako. Sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigaw ang may kataksilan. Oo,
ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubhang kataksilan. Napakasakit tanggapin ng katotohanan ito. Ang mga iglesia ni Kristo ay ano po? Mga naging taksil. Taksil sa Panginoong Hesukristo. Ano po yung kataksilan na ginawa ng mga iglesia ni Kristo? Bakit ang sabi ng Biblia, mga taksil? At yan nga po ang kinagagalit ng ating Panginoong Diyos. Ano yung kataksilan na ginawa ng mga iglesia ni Kristo? Kung si Isaias ay humula sa mga iglesia ni Kristo na nasa mga pulo ng dagat, ano naman ang hula ng ating Panginoong Hesukristo na mangyayari sa iglesia ni Kristo? Dito po sa Juan 10:1, ganito ang sinasabi. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Ang iglesia po ni Kristo, ayon po doon sa sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang talinhaga, ay napasok ng magnanakaw at tulisan. Maaaring maitanong ninyo, paano magagawa na makapasok sa loob ng iglesia ni Kristo ang isang magnanakaw at tulisan kung hindi dadaan nga sa pintuang si Hesukristo? Bakit sinasabi ng Biblia na yung pintuan ng kulungan ay kinakailangang doon dumaan, alin? Ang mga tupa. Subalit itong sinasabing magnanakaw at tulisan, sa halip na doon dadaan sa pintuan ng kulungan ng mga tupa para makapasok sa loob ng iglesia ni Kristo, ay saan dadaan? Ang sabi ng Biblia ay ano po? Dadaan sa ibang daraanan. Aakyat sa ibang daan. Paano nga magagawa yun? Paano ka makakadaan at makakapasok sa loob ng iglesia ni Kristo na hindi ka dadaan sa tamang proseso ng pag-iiglesia? Magagawa ba yun? Ano sinasabi ng Biblia tungkol doon sa mga nakapapasok sa loob ng iglesia na hindi dumaan sa pintuang dinaraanan ng mga tupa? Pakinggan po ninyo dito sa Galatia 2:4, ganito ang sinasabi. At yan ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus, upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Meron po palang nakapapasok sa loob ng iglesia ni Kristo na hindi nga dadaan saan? Sa pintuang dinaraanan ng mga tupa, kundi sa ibang daan. Ano yung dadaanan? Ang dadaanan po ay ang pagpasok na lihim, na ipinapasok ng lihim. Sino yung nagpapasok ng lihim? Paano na ipasok ng lihim ng dyablo? At yung layunin ng dyablo ay ilalagay sa pagkaalipin ang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Paano po yan nagawa ng dyablo? Paano na ipasok ng lihim yung maniniktik upang ilagay sa pagkaalipin ang mga tupa ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo? Dito po sa Jeremias 22:21-22, ganito po naman ang sinasabi. Ako'y nagsalita sa iyo sa iyong kaginhawahan, ngunit iyong sinabi, hindi ko didinggin. Ito ang naging iyong paraan mula sa iyong kabataan na hindi mo dininig ang aking tinig. Ang lahat mong pastor ay pakakanin ng hangin at ang mga mangingibig sa iyo ay mapapapasok sa pagkabihag. Kung magkagayon, ikaw ay mapapahiya at malilito dahil sa lahat mong kasamaan.
papaano na ipasok ng dyablo na lihim ang maglalagay sa mga tupa sa pagkaalipin. Ang sabi ng Biblia, ako'y nagsalita sa iyo sa iyong kaginhawahan, ngunit iyong sinabi, hindi ko didinggin. Ano po ang ibig sabihin nun? Hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi sumasampalataya. Ito ang iyong naging paraan mula sa iyong kabataan na hindi mo dininig ang aking tinig. Yan ang maliwanag na sinabi ng ating Panginoong Diyos. Nakapakinig ng doktrina. Nagsasalita ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga aral na napapakinggan. Subalit, hindi niya dinirinig ang tinig ng ating Panginoong Diyos. Kaya, ano ang sabi ng Biblia? Lahat mong pastor, ay merong pastor na hinahawakan talaga itong sinasabi na ito ng Biblia, na hindi nakikinig sa tinig ng ating Panginoong Diyos. Lahat mong pastor, kakain ng hangin at ang mangingibig sa iyo, mayroon siyang mangingibig. Mapapapasok sa pagkabihag, mapapapasok sa pagkaalipin. Natupad po ba yan sa loob ng Iglesia ni Cristo? Natupad. Ang mga kawawang mga tupa, ano ngayon ang isinisigaw? Sa halip ng isigaw ay ang pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo, ano ngayon ang kanilang isinisigaw? Mahal na mahal po namin kayo, ang pinaka-importanting tao sa mundo. Pagkatapos ay anong gagawin? Itataas ang kamay na naka-thumbs up. Anong ibig sabihin niya? Alam na alam yan ng mga iglesia ni Cristo. Alam na alam yan na yan ay tanda ng ikapapahamak. Pagkatapos ay ngayon ay meron ng slogan, ano lamang ang ipinakikilala? Ano lamang ang ipinakikita? Ang mga alipin ng ating Panginoong Jesucristo yan napapasok sa pagkabihag, sa pagkaaliping muli ng dyablo. Kaya naging pasya ng ating Panginoon Diyos? Dahil sa kataksilang ito na ginawa ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dito po sa 1 11, 17, 18, ganito naman po ang sinasabi. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Sino may hindi nag-aalis sa akin ito, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Napakaliwanag ng sinasabi ng Biblia. Inutusan ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo na yung buhay na ibinigay niya ay kuhaning muli. Yung buhay na ibinigay niya para sa iglesia ngayon ay naging taksil, ano ang utos ng ating Panginoon Diyos? Kuhanin muli. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon akong kapangyarihang magbigay nito at meron din akong kapangyarihang kumuhang muli. Sa makatuwid, maliwanag na ang ibig sabihin ng talata na ito na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo ay alin? Hindi yung buhay na ibinigay niya nung siya'y buhaying mag-uli ng Diyos. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo'y walang kapangyarihang alin. Kuhanin ang kanyang buhay na yung literal na buhay. Wala siyang kapangyarihan sapagkat ang ating Panginoon Diyos ang bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo. Samantalang ang sinasabi dito, ang utos na ito ay tinanggap ko sa aking Ama. Mayroon akong kapangyarihan
nakuhanin muli ang buhay na aking ibinigay para sa mga tupa. Yung buhay na ibinigay niya para sa iglesia, yung pagkakabubo ng kanyang dugo, kinuha niyang muli. Kaya ano po ang ibig sabihin noon? Ang iglesia ni Kristo ay tiwalag. Wala nang kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po kami ang may sabi niya. Hindi rin po kami ang nag-i-interpret niya. Ito po ay ang pagtuturo ng dalawang saksi ng ating Panginoong Hesukristo na nakasulat sa Apokalipsis 11, talatang 3. Mayroong isinuko ang ating Panginoong Hesukristo sa ubasan ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo. At yan nga po ay ang alin? Ang pagsusugo niya sa kanyang dalawang saksi. Kaya wag po kayong magagalit sa amin. Ang amin pong sinasabi sa inyo ay hindi sa ganang aming sarili, kundi ito po'y pawang mga nakasulat sa banal na kasulatan. Ang nangyari at naging kaganapan sa loob ng Iglesia ni Kristo at ang naging pasya ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo na mangyayari at magaganap sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ihahagis sa pisaan ng ubas sa malaking pisaan ng kagalitan ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po at sana po sa mga susunod ay malaman pa natin ang mga katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa Iglesia ni Kristo na kinilala ng ating Panginoon Diyos na kanyang bayan sa panahon ng kawakasan na marami ang tumatakbo ng parot-parito na ang kalaman ay malago. Salamat po. At muli ay magandang araw po sa inyong lahat.